salamat sa mapagpala ng pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako si Alexander Gomez from Batch 2. At ang topic para sa talakayan din ay ang pinakabiblikal na katuruan tungkol sa end times. Ngayon po ating pag-aaral ay tungkol sa Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. At buksan po natin ang ating puso at isip sa walang salita ng Diyos. Ang sabi dito na, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding. Or sa Tagalog, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas. Teaching number 1, the gospel will advance powerfully in history before Christ's return. Pinapakita nito na bago ang pagbabalik ni Jesus, ang kanyang mensahe ay kakalat at makakapesa sa buong mundo. Hindi ito mananatiling limitado sa isang lugar lamang. Ang mabuting balita ay lalaganap sa dami ng mananampalataya at magkakaroon ng malawakang pagbabago sa mga tao, bansa at kultura. Teaching number 2, Christ reign from heaven is now transforming the nations of earth through His church. Bagamat si Jesus ay nasa langit, ang kanyang kapangyarihan ay gumagalaw sa mundo ngayon. Ginagamit niyang simbahan ang mga mananampalataya bilang kasangkapan upang baguhin ang lipunan, taguyod ang katarungan, pag-ibig at kapayapaan, at ipahayag ang kanyang kaharian sa lahat ng tao. Teaching number 3, the millennial reign of Christ is a real, ongoing era of kingdom influence, not merely symbolic. Hindi ito katang-isip o kawang espiritual na kahulugan lamang. Ito ay isang aktwal na kasalukuyan ng nagpapatunay na pamumuno ng Diyos sa pandaigdig sa pamagitan ng kanyang mga lingkod. May tunay na epekto ito sa politika, kultura, pamilya at pamayanan dito at ngayon. Application number 1, first that God's kingdom will continue to grow and conquer all the nations of the world. Dapat tayo magkaroon ng matibay na pananampalataya na ang plano ng Diyos ay magaganap. Kahit may kaguluhan, kasamaan o pag-uusig, ang kanyang pamumuno ay tiyak na mananaig. Hindi ito mapipigilan ng anumang kapangyarihan sa lupa. Application number 2, first to transform our culture to reflect the values of God's kingdom. Tayo ay tinatawag na maging asin at ilog sa mundo, sa ating pamilya, paaralan, trabaho at pamayanan. Dapat natin ipalaganap ang katotohanan, katuwiran at kabutihan. Ito ay hindi lamang tungkulin ng pastor o misyonero, kundi ng mga Kristiyano. Application number 2, join the church, the army of God that advances the agenda of King Jesus. Ang simbahan ay hindi lang lugar ng pagsamba tuwing linggo. Ito ay ang kubod ng Diyos sa lupa na kumikilos upang sa katuparan ng layunin ni Kristo. Kapag tayo aktibong bagay nito, tayo nagiging kasampa sa pinakadakilang misyon sa mundo, ang pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.